Ang Pilipinas, isang grupo ng mga isla sa Timog Silangang Asya, ay tahanan sa halos 108 milyong mga tao. Sa kasamaang palad, may hamon na kinakaharap ang mga tao dito. At iyon ay ang kakulangan ng akses sa ligtas na inumin at sanitasyon. Sa buong mundo, 3 sa bawat 10 tao ang walang akses sa ligtas na inumin at 6 naman sa bawat 10 ang kulang sa tamang sanitasyon. Dito sa Pilipinas, 71% ay mayroong basic na serbisyong tubig. Pero may mga di pantay-pantay na sitwasyon kaya't kailangan ang agarang pagkakaroon ng makatarungan at pantay na akses. Higit pa, 50.3 milyong Pilipino ang walang ligtas na sanitasyon at 24 na milyon naman dito ay gumagamit ng hindi sapat na mga pasilidad. Hindi lang ito nakakaabala. Nagdudulot din ito ng pinsala sa kalikasan, sakit, problema sa kalusugan, malnutrisyon, at pang-ekonomiyang pangkakabangkarote. Kilala ng Pilipinas ang kahalagahan ng mga hamong ito kaya't nagsimula ito ng implementasyon ng Philippine WASH Master Plan na may layuning makamtan ang universal na access sa mga serbisyong WASH sa pamamagitan ng 2028. Malaking pagpapahusay ang nangyari sa access sa ligtas na tubig, sanitasyon, at mga pasilidad sa kalinisan. Ang mga partnerships sa pagitan ng mga pribado at mga pampublikong sektor ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga hamong may kinalaman sa WASH na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagtutulungan. Ang mga epekto ng mga bagyo kamakailan ay nagpapakita ng kahinaan ng kasulukuyang mga sistema ng sanitasyon, kaya't mahalaga ang pagtutok sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang mga inisyatiba na suma sa mga layunin ng Sustainable Development Goals o SDG ay naglalayong tapusin ang open defecation at makamtan ang universal na access sa basic na mga serbisyo sa pamamagitan ng 2030. Ang pakikilahok ng UNICEF, lalo na sa Phased Approach to Rural Sanitation o FATS, ay nagbibigay diin sa pagsasanib ng puwersa sa pambansa at lokal na mga pamahalaan, pati na rin ang mga kasosyo ng NGO upang itaguyod ang zero open defecation at isagawa ang mga plano ng aksyon. Sa pag-alam ng koneksyon sa pagitan ng pagbabago ng klima at sanitasyon, ang pagsiguro ng universal at sustainable na access ay nangangailangan ng matibay na political will, pangmomobilisa ng mga inventasyon, pagbuo ng bihisang workforce, at pagsusulong ng mga inobasyon. Ang kagawaran ng kalusugan sa pakikipagtulungan sa UNICEF at World Health Organization ay nananawagan ng pagpapalawak ng saklaw ng sanitasyon sa buong komunidad. Ang kahirapan ay nagpapalala sa mga hamon. Ang pagtupad sa SDG 6 ay malaking epekto sa pinakamahihirap na komunidad kung saan ang mga tahanan nila ay umaasa sa mga hindi ligtas na pinagkukunan ng tubig at kulang sa tamang pasilidad ng sanitasyon. Ang isang komprehensibong pagsusuri sa paaralan na kasama ang 1,558 mga mag-aaral mula sa 15 paaralan sa 3 lungsod ay nagpapakita ng komplikadong koneksyon sa pagitan ng tubig, sanitasyon at kalusugan. Higit sa 28% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng diarrhea na konektado sa hindi maayos na paghuhugas ng kanilang kamay. May mga issue sa malnutrisyon, paglaki, at nutrisyon na konektado sa mga kadahilanan tulad ng kakulangan sa pasilidad sa paaralan at ang pagkawalan ng tubig. Pangwakas, ang mga hamon sa tubig at sanitasyon dito sa Pilipinas ay nangangailangan ng ating atensyon. Habang hinaharap natin ang mga problemang ito, ang mga inisyatiba tulad ng Philippine WASH Master Plan
at pandaigdigang pakikipagtulungan ay nagbibigay ng pag-asa. Ang pagtanggap sa koneksyon sa pagitan ng kahirapan at mga mahahalagang serbisyong ito ay mahalaga. Ang isang komprehensibong, makatarungan at masigilang approach na naka-align sa mga layunin ng Sustainable Development Goals ay mahalaga upang tiyakin na ang ligtas na tubig at sanitasyon ay maaring batayang karapatan para sa lahat. Sa pamamagitan ng inobasyon, pagtupad, at sa pagsusulong ng kooperasyon, maaari natin likahin ang isang mas malusog, matatag at responsable na hinaharap para sa Pilipinas at para din sa buong mundo.